Mga bilog na prutas mamayang New Year mga kasambrers. May mga tips kami ni Toto para sa bagong taon mamaya. Unang tip, okay naman na meron tayong mga bilog na prutas pero wag mong pilitin kung hindi kaya ng budget or mangungutang ka pa talaga para lang makabili ng mga round fruits. Isipin mo, babayaran mo rin yan sa 2026. Pangalawa, hindi basihan ang mga round fruits, ang mga grapes, mga kasambrers or anumang pamahiin sa New Year. Ang mahalaga po ay nagmamahalan ang pamilya, ang anak, asawa, magulang, kapatid, mga kasambreros at nag-unawaan sa bawat isa. Kasi kahit 100 mga bilog na prutas pa ang bilhin mo at iserve sa inyong mesa, kung hindi naman kayo nagmamahalan at hindi nag-unawaan sa bawat isa, useless din po ang lahat. At syempre, kailangan magtrabaho kahit na 200 round fruits pa ang nakaserve dyan. Kung tamad naman tayo at hindi matipid, ayan, so sige, TikTok shop pa more, no? Online shopping pa more, mga. So may mga bagay talaga na sadyang iwasan na natin this 2026. At syempre pa, hindi mapupuno ng pag-ibig ang loob ng tahanan kapag wala ang salita ng Panginoon at si Lord Jesus Christ, because God is love, mga kasambreros. Unang Korinto 13 verses 4 to 8, mga kasambreros, or 4 to 7. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, or may kagandahang loob, hindi mainggitin, take note, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, ayan, sa mabugnutin dyan, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, no, o sa ating pamilya, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at magtitiyaga hanggang wakas. So sa New Year, mga kasambreros, let's start na yung simulan natin, mga kasambreros, yung ating buhay, yung ating pamilya ng punong-puno ng pag-ibig, and especially, no, panahon po sa salita ng Panginoon, the center above all sa ating pamilya at buhay in general, pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Anong ginagawa ko to? Tumatalon ako para tumangkad pa ako. Tumatalon-talon, naniniwala ka pa sa ganyan. Hindi po totoo, pag tumalon ka sa New Year ay tatangkad ka. Nasa lahi natin yan. Matagal na pala tayong niloloko. Ngayong bagong taon, huwag ka nang maniwala sa New Year's resolution or bumili pa ng bagong cellphone. Ang gawin natin, magbasa tayo ng Biblia, dahil dito natin mararanasan ang tunay na pagbabago o transformation. Yan ang kalaman at katotohanan dapat na alam.